Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ay, hindi ko maintindihan kung bakit napakasarap ng bawat sandaling kasama ka. Bulong ni Tristan na may halong ungol. Napangawi si Catriona sa sobrang pagiging brutal ng amo. Sir, ang bastos niyo po. Para kayong hindi CEO ng Lumina Essence. Pinaglandas ni Tristan ang kanyang daliri sa balikat ni Catriona. Nakiliti ang dalaga pero hindi niya ipinhalata sa amo niya. Sa'yo lang naman ako ganito. May narinig ka bang girlfriend ka o ibang babae dito sa kumpanya ko? Wala po, pero hindi po ako bagay sa isang katulad mo. Natigilan si Tristan at seryosong napatitig sa mukha ni Catriona. I'm contented every time you make me feel happy. Mas mapapasaya mo ko ibibigay mo sa akin ang nais ko. Sayang nga ayaw mo. Wika ni Tristan at napatitig sa mukha ng dalaga. Tila naghahamon ang uri ng panining. Sabi niyo nga kontento na kayo nang ganito tayo, then let's stay like this. I need you for my sister's operation at kailangan mo ko para makaraos. Walang pasubaling sabi ni Catriona. Napangisi si Tristan. Pinapahanga talaga siya ng dalagang ito dahil sa katatagan ng loob nito na hindi pagkaalob sa kanya ang pagkabirhen. But he will make everything to get whatever it takes at kapag nakuha niya ng inaasam niya, goodbye, Catriona. Tristan took the remote control of his door and pressed the lock button. Make me happy, Catriona. Pleasure me. That's only what I want from you now. Malamyos niyang utos sa maotoridad na tono ng boses. Napatitig si Catriona sa mukha ng kanyang amo bago tumayo sa harapan nito. Isa-isang binuksan ang botones ng kanyang blouse habang di inaalis ang mata kay Tristan. Remove your brassiere. Huwag mo kong masyadong takamin. His eyes furrowed as he stared at her intently. Kinalas ni Catriona ang kawit ng kanyang bra, hinayaang malaglag iyon sa sahig. Biglang hinapit ni Tristan si Catriona sa bewang na ikinapitlag nito. Now, paligayahin mo ko. May diing utos si Tristan at tumiyad saka ipinikit ang mga mata. Hinihintay ang hakbang na gagawin ng dalaga. Napatingin saglit si Catriona sa mukha ng kanyang amo, saka muling napatingin sa ibabang harapan nito. Ang maugat na kaibigan, tirik na tirik sa kanyang paningin. Gusto sana niyang magtatakbo palabas ng opisina ni Tristan, pero sigurado siyang di rin siya pakakawalan ng amo hanggat hindi nakukuha ang gusto. Labag man sa kanya ang masamang gawain na ito at nakakapandiri man wala siyang magawa. Para to sa kanyang kapatid. Pikit mata at kapit pataliman gagawin ni Catriona. Dahan-dahang nilawagan ng pagkakahawak ng binata sa buhok ni Catriona. Pagod na pagod at kinakapos siya ng hangin sa hingal. Nang wala nang masimot, mabilis tumayo si Catriona at tumakbo papunta sa washroom. Sa loob ng washroom, impit ang kanyang hagulhol habang pilit sinusuka lahat ng likidong binuga ni Tristan. Diring-diri siya sa kanyang sarili. Wala na rin siyang kaibahan sa kanyang mga kasama nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Gusto mo to, di ba? Tsaka para kang bago kay Tristan. Ganito na siya noon sa'yo. Bulalas ng sariling utak. Catriona, are you still there? Come out, the food is already here. Katok ni Tristan sa pinto ng washroom. Mabilis na gilamos si Catriona ng mukha, hinagod ng daliri ang kanyang buhok. Muli niyang sinipat ang sarili sa salamin. Medyo namumula pa ang kanyang mga mata, pero maasa siyang hindi mapapansin ni Tristan na kagagaling lang niya sa pag-iyak. Huminga siya ng malalim. Inayos ang blouse at skirt niya, tsaka marahang lumapit sa pinto. Lalabas na, sagot niya, bago pinihit ang seradura upang buksan ang pinto. Unang bumungad sa kanya ang malapad ng ngiti ng amo niyang si Tristan Hale. Napadako ang tingin niya sa loob ng opisina. Naroon si Mr. Jax, ang assistant ng CEO. Hindi siya nakatagal sa pagtitig sa lalaki, kaya kusa niyang binaba ang kanyang tingin. You can go, Jax. May pag-uusapan pa kami ni Catriona while taking our breakfast. Madiing utos si Tristan. Hindi inaalis ang tingin kay Catriona. Pagkaalis ni Jax, binalingan ni Tristan si Catriona. Naglakad siya palapit sa dalaga at nilahad ang kamay. Saglit na tinitigan ni Catriona ang kamay ni Tristan. Nag-aalangan kung tatanggapin niya ito.
Napaangat siya ng tingin sa mukha ng kanyang amo. Maaliwalas ang ngiti ni Tristan. Ang tipo ng ngiting kayang magkahikayat ng kahit sinong babae. Ngunit sa kabila ng mapangakit itong ngiti, alam niya, nagkukuble ang tunay na pagkatao nito. Masama at mapagsamantala. Come, naghihintay ang pagkain. Masama raw na pinaghihintay ang grasya. I know you haven't eaten anything, so I asked Jax to buy food for us. Ani Tristan, habang banayad na hinila ang kamay ni Catriona. Wala nang nagawa si Catriona kung hindi tanggapin ang kamay ng binata. Ngunit, hindi lamang yon. Humawak pa ang isang kamay ni Tristan sa bewang niya habang giniya siya papunta sa lamesa. Pagdating doon, pinaghila siya ng upuan ng binata. Tila natigilan si Catriona sa ikinikilo si Tristan. Parang iba ito sa ugali nitong ipinakita kanina na may pagkasadista talatang mapangangkin. Tahimik niyang sinundan ng tingin si Tristan habang paikot-ikot tong naglakad pabalik sa civil chair. Naupo ito, ang ngiti ay nanatiling nakapinta sa labi. Let's eat. Anyaya nito, hindi naalis ang mapanuksong tingin sa kanya. Napatingin si Catriona sa mga pagkain nakahain sa lamesa. Mukhang mamahalin ng mga ito at siguradong galing sa isang high-end restaurant. Go on, Catriona. Kailangan mong kumain ng marami. Napapansin kong pumapayat ka na. You should at least gain weight para hindi ka parang papel. Komento ni Tristan na ikinaasiwa niya. Sinipat ni Catriona ang sarili. Alam niyang totoo yon. Pumapayat siya dahil sa labis sa pagtatrabaho. Halos nakalimutan niya ng alagaan ang sarili. Ang mahalaga lang sa kanya makuha ang pera na kailangan ni Celestine. Okay naman po ang katawan ko. Hindi naman gaanong payat o mataba. Sagot niya, halos pabulong. Alam kong ganito ang type mong katawan. Napailing si Tristan sabay ngumiti na mapangakit. Yeah, but I don't like your body. I love it. I really do love it. Sabi niya, kasabay na nakakalokong ngiti. Napakamot si Catriona at mabilis umiwas ang tingin. Kinuha niya ang kutsara at nagsimula na lang kumain. Pilit nilalabanan ng kaba at pag-iisip ng kung ano-ano. Tahimik silang kumakain. Paminsan-minsan, pasimpleng tumititig si Catriona kay Tristan. Paano kaya ang mahalin ng isang Tristan Hale? Magbago kaya ang pagtingin nito sa kanya kung mapaibig niya ang bilyonaryong nasa harapan niya? Ang daming tanong ang naglalaro sa isip ni Catriona, pero tila wala siyang makuhang sagot. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi magbabago ang tingin ni Tristan para dito. Isa lang siyang bayaran, isang bed slave na walang halaga maliban sa kanyang katawan. Still quiet? Anong iniisip mo? Why don't you share it with me, Catriona? Tanong ng binata at sumandal sa kanyang swivel chair. Napatitig naman si Catriona sa amo. Sir, hihingi po sana ako ng vacation leave. Nahihiyang sagot niya. Vacation leave? Napaayos ng upo si Tristan at matiim na ngumiti sa mukha ng dalaga. Why so sudden? Hindi ka naman kahit kailan humingi ng bakasyon. Mahalaga ang bawat segundo sa'yo, di ba? Ano po kasi, gusto ko po kasing tutukan ng isang buwan ng pagpapagamot ni Celestine. Alam niyo naman po, malapit na siyang operahan. Mga 1 month lang naman po, sana. Bumenta ang dahilan niya at payagan siyang makapagbakasyon ng isang buwan. Ang tagal ng isang buwan, Catriona. How about me? Yung responsibilidad mo sa akin, paano yun? Napaisip si Catriona. Di niya maapuha pang isasagot sa binata. Nagyuko siya at kinagat niya ang pang-ibabang labi. Paano ba to? Naiusal na tanong ni Catriona sa isip. Catriona, I'm waiting. How about me? May usapan tayong dalawa. I paid your service. Dapat sinaalang-alang mo rin ang responsibilidad mo sa akin. Napatunghay si Catriona sa amo. Naglumikot ang kanyang mga mata. Sir, pagbalik ko na lang po. Kailangan lang po talaga. Sige na po, payagan niyo na po ako. Pagmamakaawa niya na nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Napaisip ng malalim si Tristan. Hinawakan ang kanyang baba habang nag-iisip, tsaka muling tumingin sa mukha niya. Spend the night with me and then papayagan kita na magbakasyon ng isang buwan? Natigagal si Catriona sa kanyang narinig. Tuso talaga ang kanyang amo. Ang lahat sa kanya parang negosyo. Palagi na lamang may hinihinging kapalit bago siya pagbigyan. Pero naisip niya,
na ito na nga ang chance niya para magbagong buhay. Pagkatapos ng isang buwan, aalis na siya sa pagtatrabaho sa Noir Haven at magre-resign na rin siya sa Lumina Essence. Kakalimutan na niya ang madilim na mga ginawa niya pagkatapos siyang bayaran ng 30 million pesos. How much will you pay, sir? Matapang na tanong niya, tumingin siya sa mga mata ni Tristan. Kumalakak si Tristan ng malakas. Umeko yon sa buong opisina niya. I really like your attitude, Catriona. You always amaze me. Matatag na tumingin ng diretsyo si Catriona kay Tristan. Hindi ka rin naman papayag na hindi humihingi ng kapalit. Ganon din ako. Hindi ako magtatrabaho kung walang kalakip na malaking halaga. Ngumisi si Tristan at tumayo. Naglakad siya pabalapit kay Catriona. Umupo siya sa katapat na upuan ng dalaga na hindi inalis ang tingin dito. Marahang hinawakan niya sa leeg si Catriona at marahas na hinila papalapit sa kanya. Palagi mo akong binabalot ng init, Catriona. Ikaw lang babaeng nakakapagdulot ito sa akin. Bulong ni Tristan, ang paos niyang tinig tila marahang haplos sa kanyang pandama. Kinagat-kagat ni Tristan ang puno ng tenga ni Catriona. Nagiinit na rin ang dalaga. Di niya maintindihan ang sarili. Ayaw ng kanyang isip pero gustong-gusto ng kanyang katawan ang mga ginagawa ng amo. Sir, nahihirapang usal ni Catriona. Napahawak siya sa balikat ng amo nang magsimulang halikan ni Tristan ang kanyang leeg. Yes, baby? Pinapataka ng binata ng pinong halik ang leeg ni Catriona. Hindi to marahas at puno ng pag-iingat. Sabihin niyo na po kung magkano ibabayad mo sa akin? Sagot ni Catriona na nakapikit ang mga mata. Napatigil si Tristan. May mapaglarong ngiti na naman sa kanyang labi. Binitawan niya si Catriona. I will take your virginity and I will pay you 10 million. Desididong wika niya. Di kaagad nakasagot si Catriona. Pinag-iisipang maigi ang offer ng kanyang amo. 10 million para sa isang gabi, pero ang kapalit ay ang kanyang virginity. Sa kabilang banda naisip niya, babayaran siya ng 30 million sa isang buwan. Malaki din yun. Mas malaki ang magiging pera niya at yun ang oras para magpakalayo-layo sila ni Celestine. Kung si Tristan Hale ang makakuha ng kanyang virginity, hindi na rin masama, kesa naman sa taong hindi niya kilala. Hindi rin masasayang dahil sa malaking halaga. Deal accepted, sir. Walang kagatol-gatol na sagot na ni Catriona. Lumawak ang ngiti ni Tristan. Pumayag na rin si Catriona sa wakas. Makukuha niya na ang kanyang gusto mula sa dalaga. Mahirap ligawan ang napakatinong babae na nasa harapan niya. Sobra siyang pinahirapan sa gabi-gabing pagsasarili. Gusto niyang makuha si Catriona na parang fulfilling sa kanya bilang lalaki. Good girl, Catriona. Aasahan kita mamayang gabi sa kondo ko. Saan ni Tristan? Nakangiti ang mga mata niya sa kanyang tagumpay. Do you want anything? Token or gifts that you want? Umiling-iling si Catriona. Wala po ko ibang gusto. Ang gusto ko lang magkaroon ng malaking pera para sa operasyon ni Celestine. Wala nang mas mahalaga pa sa akin kundi ang gumaling siya at maging normal na bata. Inangaan ni Tristan ang pagiging mabuting kapatid ni Catriona. Handa nitong gawin lahat kahit bang maging kapalit ay ang kanyang katawan. Bumuntong hininga siya, pilit pinipigilan na kaawaan ng dalaga. Wala siyang puso at tuso siya, isang parang haring tinitingala ng lahat, hinahabol ng mga babae at di siya dapat nagpapatalo sa puso. Isa lang ang gusto niya kay Catriona ang pagkabirhen nito. Then, I will see you tonight. Marahang tumango si Catriona sa kanyang amo. Kahit sa loob niya para siyang nanghihina, pero pilit na pinapalakas iyon. Konting tiis na lang, Catriona. Malapit nang matapos ang paghihirap mo. Naiusal niya sa isip. Desidido na siya sa kanyang desisyon. Para to kay Celestine, sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Nasa opisina pa rin niya sa Tristan. Pinaalis at pinag-half day niya si Catriona ngayong araw. Binigay niya ang araw na to para makapagpahinga ang dalaga. Jax, prepare my condo. Call the maintenance to clean it. I want everything to be clean. And put candles around the sala tonight. And buy a bouquet of red roses. Maotoridad na utos si Tristan sa kanyang assistant. Napamaang si Jack sa narinig sa kanyang amo. What occasion, sir? Nangunot ang noo ni Tristan. You don't have to ask me questions. All you have to do is to follow my orders. Napaatras si Jack sa biglaang pagtaas ng boses ng kanyang amo.
Wala siyang karapatan na magtanong dahil isa lang siyang dakilang alalay ng bilyonaryong sa Tristan Hale. Napakayom siya ng kamao, pilit pinipigilan ang pagsabog ng galit sa kanyang dibdib. Noted, sir. Sagot na Jax, na manginginig ang labi sa galit habang nakayuko ang ulo. Sinabon ng maigi na Catriona ang kanyang buong katawan. Nag-shave din siya ng kanyang gitna. It's her first night at gusto niyang maging memorable kahit hindi sa lalaking pakakasalan niya. Hindi niya maintindihan ang sarili. Na-excite siya ngayong gabi sa mangyayari. Nagsinungaling pa siya kay Rosalie para lamang mapayagang hindi pumasok sa club. Pagkalabas niya ng banyo, dadatan niya si May na inihahanda ang pagkain ni Celestine. Papasok ka na ba, Catriona, sa part-time mo? Tanong ng ginang. Opo ate, kayo na po muna ang bahala kay Celestine. Dadagdagan ko na lang po ang bayad ko sa inyo. Tugon ni Catriona. Pakonsuelo sa dagdag ng oras ng pagbabantay at pag-aalaga sa kapatid niya. Naku, itong batang to, kahit wag na. Okay naman ang ibinabayad mo sa akin buwan-buwan. Nakakasapat sa panggastos namin mag-anak. Tanging sagot ni May. Sobra naman ang buwan ng sahod na natatanggap niya mula kay Catriona. Nakakaya naman po. Halos kayo na nga pong palaging kasama ni Celestine. Wala rin po akong mukhang ibang mag-aalaga sa kanya. Parati akong abala sa mga trabaho. Kaya nga, at naiintindihan ko kung bakit mo yung ginagawa. Tulong ko na rin sa inyong magkapatid. Hindi na kayo iba sa akin at parang anak na rin ang turing ko kay Celestine. Importante, makaipon ka para may pampaoperang kapatid mo, sabi ni May. Napangiti si Catriona. Kung alam lang nito ang uri ng kanyang trabaho, baka tumalikod na si May para mag-alaga sa kanyang kapatid. Kaya nga nanatiling lihim ang kanyang pagtatrabaho sa club kahit kanino. Sinisiguro din niyang walang makakakilala na customer sa kanya kapag nasa labas. Hindi naman siya nagpapalabas sa kahit na sinong lalaki. Mas pinipili niyang sa loob ng lounge ng club siya dalhin kaysa sa motel or sa mamahaling hotel. Magbibihis lang po ako, Ate May. May bibigay po ako sa inyo at meron din po akong ipapakiusap sa inyo. Sige na, Catriona. Pakakainin ko pa si Celestine, tugon ni May. Tumalikod si Catriona sa ginang, pumunta sa kwarto niya. Pagkapasok sa loob ng kwarto ay naghanap siya na maaari niyang isuot. Si Tristan Hale ang makakasama niya buong gabi. Kailangan niya na maging maganda sa paningin ng ibinatang amo. Baka dagdagan nito ang ibabayad nito sa kanya. Nang maayos na ni Catriona ang kanyang sarili, ay kinuha niya ang kanyang shoulder bag at lumabas na ng kanyang kwarto. Tumango siya sa kwarto ng kanyang kapatid. Ate May, tawag niya sa tagapag-alaga ni kanyang kapatid na si Celestine. Bakit, Catriona? Tanong nito. Tumayo at lumapit sa dalaga. Pwede po ba na mag-usap tayo? Sandali lang po. Nagtaka si May sandali at saka marahang tumango. Hinila siya ni Catriona sa sala. Tulog na kasi si Celestine, ate. Pwede po bang sa bahay niyo po muna si Celestine? Ha? Bakit? Sagot ni Catriona. Tumingin si May nang may pagtataka. Parang ang tagal ng isang buwan. Catriona, kaya mo bang hindi makita ang kapatid mo nang ganon katagal? Hayaan mo, ate. Huli na po yun. Sa pagbabalik ko po, aalis po kami ni Celestine. Pinal na sagot ni Catriona. Nakaplano na ang lahat ng iyon at mangyayari. Gusto niya nang mapanibagong buhay kasama ng kapatid. Gusto niyang maranasan na maging malaya sa uri ng kanyang trabaho sa club. Di niya nababalikan pa ang masamang buhay niya. Saan kayo pupunta ni Celestine? Bahala na po, Ate May. Uumpisa na din po ang operasyon niya. Magiging normal na bata na siya at makakapag-aral na siya ulit. Sa kabilang banda, natutuwa ako sa iyo na itawid mo ang kapatid mo. Pinagsikapan mong pagpapagamot niya kaya nabubuhay din si Celestine ay dahil sa iyo. O siya, huwag kang mag-alala sa kapatid mo. Ako nang bahala. Dadalhin ko siya sa bahay bukas. Nakapagpaalam ka na ba sa kanya? Tanong ni May kay Catriona. Hindi pa nga po, pero tatawagan ko na lang po siya. Sabihin niyo na lang po babalikan ko siya. Pangako yan. Padadalhan ko kayo ng buwan ng panggastos nyo, pati pamilya mo, Ate May. Yung para na rin po sa maintenance sa Celestine. Kay Celestine na lang, Catriona. Huwag mo nang dagdagan ang ibinabayad mo sa akin. Malaki na ang 20,000 buwan-buwan. Nasa bahay lang ako, di naman mahirap alagaan si Celestine.
Magagamit mong pera pandagdag pang opera ng kapatid mo. Ngumiti si Catriona, tsaka may kinuha sa loob ng kanyang bag. Tanggapin mo to ate, para sa'yo talaga yan, sabi niya, sabay kuha ng kamay ni May at ibinigay ang pera. Tiningnan ni May ang bungkos ng pera at saka napatingin kay Catriona. Sobra-sobra to, hindi ko matatanggap yan. Tanggapin mo na ate, gusto ka namin bigyan, kaya kahit papano sa tiyaga at pasensya nyo sa pag-aalaga kay Celestine. Kung hindi dahil sa inyo, baka palagi ako nag-aalala para sa kalusugan niya. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Alam niyong wala akong mahanap na mag-aalaga sa kanya. Kahit kamag-anak namin, di ko naman mga kilala. Maluha-luha si May na hinawakan ang kamay ni Catriona. Maraming salamat dito. Kakailanganin to ng panganay ko para sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Hindi na ako maghahagilap pa ng pera na gagamitin niya. Kaya kulang pa po yan. Huwag kayo mahihiyang humingi ng tulong. Tutulong po ako para sa pag-aaral ni Benjamin. Binitawan ni May ang kamay ni Catriona at dalawang kamay na ang hawak niya. Ang 50,000 na binigay ng dalaga. Tama na to. Kakayanan na naming mag-asawa na pagsumikapan. Malaking biyaya na ito para sa aming buong pamilya. Maraming salamat ulit. Tumango si Catriona at ngumiti. Inanda ko nga po pala ang gamit ni Celestine. Nasa kwarto ko po. Dalhin niyo na rin po sa bahay ninyo ang mga gamit na natira dito sa apartment. Napamaang naman si May. Mukhang planado na nga ni Catriona ang lahat at wala nang makakapigil pa. O sige, uupa na lang ako ng hahakot. Maraming salamat ulit. Tao sa puso na pasasalamat ni May sa lahat ng ibinigay ni Catriona sa kanya. Pupuntahan ko lang po si Celestine sa kwarto niya. Paalam ni Catriona sa ninuan naman ni May. Pinuntahan muli ni Catriona ang kapatid niya sa kwarto nito. Hahalik lamang siya at aalis na. Sana mapatawad ni Celestine ang gagawin niya. Alam niya na hindi yun ang rason, pero gusto lang niyang madugtungan ang buhay ng kanyang kapatid. Pagkapasok niya sa loob ay nadatnan niya. Ito na nakaupo sa kama. Oh, bakit naman nagising ka? Agad niyang nagtanong at naglakad papalapit kay Celestine. Ate, umiiyak na sambit nito. Kaagad na niyakap ni Catriona ang kapatid. Ilang segundo ay humibalay siya at tiniharap sa kanya si Celestine. May nararamdaman siyang kirot sa puso na makitang lumuluha ang kapatid. Bakit ka umiiyak ate? Iiwan mo daw ako? Balik na tanong ni Celestine. Nagulat naman si Catriona sa kanyang kapatid. Narinig ba nito ang pinag-uusapan nila ni Ate May? Totoo ba ate? Marahang hinagon ni Catriona ang mababang buhok ni Celestine. Magtatrabaho lang si ate, di ba para kay Celestine naman to? Lumakas ang hikbi ng kapatid niya habang sinandal niya sa kanyang balikat ang ulo nito. Sorry po. Bakit ka naman nagsasorry? Kasi alam ko nahihirapan ka na. Alam ko naman para sa akin lahat ng sakripisyo mo, sagot ni Celestine na umiiyak pa rin. Mabilis na umiling si Catriona. Hindi ako nahihirapan. Kailan ba napagod si ate? Diba hindi naman? Basta ang gusto ko magpagaling ka. Sandali lang akong mawawala. Andito sina Ate May para bantayan ka. Sa kanila ka muna tutuloy pansamantala. Yung check-up mo, tapos mga bini ng doktor, palagi mong susundin. Iinumin mo sa tama ang mga gamot mo. Mga bili ni Catriona. Mas lalo pang humagulhol ng malakas si Celestine. Nakikita niya lahat ng sakripisyo ng kanyang kapatid para lamang siya iligtas sa sakit. Sana makabawi siya at masuklian na lamang niya ang sakripisyo at paghihirap nito. Inangat ni Catriona ang tingin sa kanyang kapatid, sa kanya. Huwag ka nang umiyak. Sabi ko, diba, dapat strong ka? Yun lang ang gusto ni ate para lumaban din siya. Kasi mahal na mahal ka niya. Di na rin napigilan ni Catriona ang hindi maiyak. Hihintayin kita ate, tapos ipapasyal mo ko, ha? Oo naman, kahit saan tayo magpunta. Okay? Hindi na rin napigilan ni Catriona ang hindi maiyak. Dadalhin kita doon. Senserong sagot ni Catriona. Marahan niyang hinaplos ang mukha ni Celestine. Mag-iingat ka sa trabaho mo. Tatawagan mo ko palagi ate ha? Tumango-tango si Catriona habang pinupunasan ang mga luha ng kanyang kapatid. Makinig ka kay Ate May, palagi.
Siya ang magiging kasama mo at magbabantay sa'yo. Hindi ka niya pababayaan? Hinalikan ni Catriona sa noo ang kapatid. Iyak ng iyak si Celestine nang umalis siya ng apartment bilang magkapatid. Hindi rin niya matagalan na hindi makikita na nasa ganon ang kapatid niya. Nadudurog ang kanyang puso habang palayo sa kanyang kapatid na humahagulhol ng iyak. Sakay siya ng taxi na palagi niyang inaarkila sa tuwing may pinupuntahan siya. Patungo siya sa isang sikat na condominium sa Makati. Doon sila magkikita ni Tristan. Bumibilis ang tibok ng puso niya at namamawis ang kanyang mga kamay sa nerbiyos. Di alam ni Catriona ang kanyang sasapitin, oras na maibigay niya kay Tristan ang hinihingi nito. 10 milyon para sa isang gabi, katumbas noon ang buhay ng kanyang kapatid. Ano kaya ang mangyayari sa pakikipagtagpo ni Catriona kay Tristan? Tuluyan na kaya niyang maisuko ang pagkabirhen niya sa binata kapalit ng 10 milyong pagpapagamot ng kanyang kapatid? Mangyari kaya lahat ng gusto ni Catriona nang ayon sa kanyang mga plano? At si Tristan, sakaling makuha ang pagkabirhen ni Catriona, dito na ba matatapos ang pagkahumaling niya sa dalaga gaya ng laging sinasabi niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.